natin, manatili po tayo sa kanyang banal na presensya ng ating Panginoon Diyos. Praise God, sapagkat wala po tayong magawa sa ating sarili kung wala po ang tulong po ng ating Panginoon. Thanks, hallelujah to the Lord, for His goodness and mercy to everyone. Praise God, tayo po ay tumutulong sa Kanya palagi. Praise God, at ating pong paksa ngayon ay refiner and purifier. Refiner and purifier. At ating pong babasahin po sa banal na kasulatan dito po sa Malakias chapter 3 verse 2 at saka verse 3. Ang sabi nito, but who may abide the day of His coming, and who shall stand when He appeareth? For He is like a refiner's fire, and like a fuller's soap, and He shall sit as a refiner and purifier of silver, and He shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Let us pray. Mapagpalang Ama, Panginoon, pagpalain mo ang pagkabasa ng iyong mga salita, Panginoon Lord. Let everyone, Panginoon, Lord, karapat-dapat sa iyo, linisin mo, Panginoon, pakabanalin mo, Panginoon, upang maghari ang iyong, Panginoong, banal na Espiritu po, Panginoon. Sapagkat ang iyong Espiritu, Santo ang magbigay sa amin, Panginoon, ng kagalingan, kasiyahan, o God, katiwasayan sa aming buhay po, Panginoon, Lord. Anong gawa ng kaaway, Panginoon, ang mga virus man na naganap po sa buong mundo, naniniwala kami po, Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lord, bless everyone, Panginoon. Protect your people, Panginoon. Ingatan niyo po, Panginoon. O God, sa banal na Espiritu Santo, Panginoon, Lord. Hallelujah. Let the fire of the Holy Ghost, Panginoon. The Holy Ghost fire, Panginoon, Lord, cover everyone, Panginoon. Refiner fire and purify your people. Purify everyone, Panginoon, that everyone will be worthy to receive your blessing, to receive the anointing, to receive, hallelujah. O God, the Holy Ghost and fire, Panginoon, always. Thank you, Lord, for everything. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Alisin mo sa kabalaglang man in Jesus' name. Alisin mo ang kabalaglang man in the name of Jesus. O God, in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Shall we worship the Lord, all yung mga malapit na Panginoon mahal man. Sinasaway namin sa pangalan mo, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. At tayo po na po. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Ito po ang nais po ng Panginoon na ating patalakayin, refiner and purifier. Bakit kailangan natin ang refiner and purifier? Ang salita ng Panginoon ay minsan ay mayroon pong palinhaga. Palinhaga at mga metaphor, nagbigay po ng metaphor o palinhaga ang mga salita ng Panginoon. So, ang sabi po sa Tagalog, mga version, ngunit sino ang matagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap kapag napakita na niya para siyang apoy na magpapadalisay sa bakal? Ang Panginoon ay ang Espiritu ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang siyang parang apoy magdadalisay sa bakal. At ang sabi pa dito, parang sabon na may matapang na sangkap. Parang sabon na may matapang na sangkap, darating siya at maupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisay niya ang mga anak na lalaki ni Levi katulad ng ginto at pilak.
At sa pamagitan nito'y magiging karapat-dapat ang kanilang handog kay Yahweh. Para maging worthy po ang bawat isa, dadalisain po ng ating Panginoon. Nangangahulugan, ang bawat isa ay maging dalisay po sa Panginoon. Wala pong exempted. Bata man, matanda, pastor man, hindi pastor, worker man, kailangan kaharap po tayo sa Panginoon na dadalisayin niya tayo upang matanggap natin ang Kanyang biyaya, matanggap natin ang Kanyang pagpapala, matanggap natin ang Kanyang anointing, matanggap natin ang Kanyang kapangyarihan, matanggap natin ang Kanyang proteksyon, matanggap natin ang Kanyang kalinga. Nais po ng Panginoon na i-purify po tayo, i-refine. Ang pagiging refiner, ang kailangan ng ating mga pag-ugali kung hindi na-refine, hindi na bago, kailangan ay baguhin po ng Panginoon yan. Ang magaspang na ugali na may amuting, ay i-refine po ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon, na apoy ng Panginoon. Hubungin tayo ng Panginoon. Ipupurmahin na tayo ayon sa Kanyang gusto po, hindi sa ayon sa gusto natin, kundi sa gusto po ng Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hangal po ng Panginoon na i-refine po tayo. Hindi lamang i-refiner and purify. So mayroon awit na, purify me, O Lord. Purify me, Lord. Nililisin mo ko, Panginoon. Dadalisayin mo, Panginoon. Dahil ang pupuri ng Diyos sa pagdating niya ay dumaan sa pagdadalisay, dumaan sa pag-purify. Amen? Amen ba? Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ay, kaya nga sabi dito, who shall stand when he appeareth? Sino kaya ang makatayo, makaharap sa Panginoon kung siya dating? Nanaginip na si Mrs. nung nakarang gabi yun, na magsiselebrate tayo doon po sa Middle East. Doon, celebrate sa Middle East. Maraming sasakyan ng mga malaking bus ang ating pong samahan. Doon po ang ating conference. Sa Middle East, ibig sabihin doon po sa Israel. Yan po ang nakahula sa banal na kasulatan. No? Sa Zechariah chapter 14 verse 16, na ang mga lalapit sa Panginoon ay bibiyayaan niya. Ang sumasamba sa Panginoon ay biyayaan niya ng biyaya, ulan. So, ang Panginoon ay nagbigay po ng biyaya sa bawat isa po sa atin. So, ang sabi dito, sa nakahula sa banal na kasulatan, sa Zechariah chapter 14 verse 16, it shall come to pass that everyone that is lit of all nations came against Jerusalem shall go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, to keep the feast of Tabernacle. So, salamat po sa Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal ay malapit na darating ang Panginoon. Nausap ang Panginoon sa kanyang mga anak. So, kapag darating ang Panginoon, ang sabi niya, sino ba ang makaharap sa Kanya? Ang makaharap lamang sa Panginoon yung ang nadadalisay. Ang makaharap sa Panginoon yung ang karapat-dapat. Ang sabi nito, ang hindi sasamba po sa Panginoon sa Feast of Tabernacle ay hindi siya nabigay ng biyaya.
Hindi siya magbigay ng ulan. Ang ulan po ay biyaya ng Panginoon. Rain is a symbol or a symbol of blessing. Amen ba? Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ipag-purify po ng Panginoon ang bawat isa po sa atin. Kaya kailangan magiging handa po tayo sa pagbalik ng Panginoon na nawa ay na-purify na ang ating pong pagkatao. Na-refine na ang ating attitude. Na-purify na ang ating sarili. Bakit kailangan natin i-refine? Bakit kailangan natin i-purify? Ngayon po ang mundo ay pasama na pasama. So, ang sabi sa malalang kasulatan, sa Matthew chapter 24, many shall come, and my name I am Christ, and they will deceive me. Marami ang magsasabi, siya ang Panginoon Kristo at ililigaw ang marami. Pero, ang mga pangyayari, ang sabi dito, nation shall rise against nation, kingdoms against kingdom, there shall be famine and pestilence and earthquake in their bed places. But all are the beginning of sorrow. Sabi ko sa Matthew chapter 24, verse 7 and 8. Mayroon pong labanan, kaya kailangan natin ipag-pray ang bawat isa na kung mayroon dumating na ng bigmaan, mayroon nang dumating na kalamitan, mayroon dumating na kahirapan, ng tagumpong at mga piste at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang Diyos ang mag-refine po sa atin. Ang Diyos ang mag-purify sa atin. Ang Diyos ang mag-protection sa atin. Ang Diyos, hallelujah, ang Kanyang kapangyarihan ang mag-iingat po sa atin. Inipuri natin ang ating Panginoon. So, kung tayo ay magpagamit sa Panginoon, ay yan po ang gusto ng Panginoon. Hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon na matitipan. God did not force us to serve Him. Kahit hindi tayo maglingkod sa Kanya, ay maraming mga naglilingkod sa Kanya. Pero salamat po sa Panginoon na dahil sa Kanyang pagmamahal ay tinubos niya ang sangkatauhan. Sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan. So, ang ating pag-ugali, baguhin po natin sa pamagitan ng tulong po ng Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, change me, Lord, to be like You. Purify me, Lord, to be like You. Refine me, Lord. Linisin mo ako, Panginoon. Dalisayin mo ako, Panginoon. Kung mayroon ba man sa ating buhay, Panginoon, dalisayin mo, Panginoon, na maging karapat-dapat sa iyo. Yan ang panalangin natin dapat sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng refiner at saka purifier, sinusuri ko sa Greek word, ay tsahap. Tsahap, ibig sabihin to melt, to taste pure, and first try the founder of goldsmith. So kapag nire-refine ka, ibig sabihin ay tinutunaw ka, tinitisting ka, dinadalisay ka, nililinis ka, sinusubok na may-ari ang mong ganawa. So ang bawat isa po sa atin sinusubok po ng Panginoon. Ang goldsmith, kung titingnan mo mga panday, gumagawa ko ng anumang uri, ay dinadaan sa apoy. Kapag dinadaan sa apoy, kapag umaapoy na ang bakal, saka at pinupok. Ang ginto, kung gusto mong pumahin, kailangan ipadaan mo sa apoy para magpupurma siya. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi po tayo maporma
hindi po maayos ang ating pagkatao kung hindi po dumaan sa apoy ng kapangyarihan ng Panginoon, ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kaya kailangan sabihin mo sa Panginoon, purify me, Lord, by your fire. Amen. At sasabunin pa ko, Panginoon, ng sabon na maalis ko ang mga dumi sa ating pagkatao. Hindi po kaya nating malinis ang ating sarili kung wala ang tulong ng Diyos. Kaya yan po ang hangad po ng Panginoon na dalangin natin na i-refine po tayo. At ang isang salita ay ang purify. Ibig sabihin, ang purifier ay to be clean, to be pure, o purify, to be clean, morally or holy. Ang kukunin po ng Panginoon na mga anak niya ay clean and holy. And everybody say clean and holy. Purihin natin ang Panginoon para natin ang Panginoon. Yan ang hangad po ng Panginoon. Layunin po ng Panginoon na nilinisin na tayo magpakabanal. Alam niyo po, ang daming reliyon po sa buong daigdig. Pero, nagiging lukewarm na ang pananampalataya nila ng lalamig. At naging marumi ang kanilang pananampalataya. At naging unholy na ang kanilang pagkatao. So, ang hangad po ng Panginoon na pagdating niya ay ma-refine po tayo na purify. Dahil sinabi sa mga nakasulatan, i-purify niya tayo. Nilinisin niya tayo. At sabi nga ni Job, sa 23 verse 10, si Job ay isang nagiging halimbawa siya sa kanyang pagkatao na nakahanda siya na i-refine ng Panginoon, i-purify ng Panginoon. Ano sabi niya? But He knoweth the way that I take. Alam ng Diyos ang daan na dapat niyang daanan. At ang sabi niya, when He tried me, kung ako'y subukin niya, I shall comfort as gold. Nakahulugan, marirefine po tayo, madadalisay po tayo, at lalabas po tayo na dalisay na dito. Puri natin ang Panginoon. Dalisay na dito. Dalisay na pananampalataya po sa Panginoon. Dahil sinabi po sa Ephesians 5 verse 27, darating ang Panginoon na matakbuhan niya ang kanyang mga anak, kanyang church, na a glorious church. A glorious church is without spot, without wrinkle, at without blemish. Ang maluwalhating church o katawan ng Panginoon na walang kapintasan, na walang dumi, o walang kulubot, o walang mansa. Sa mga tuwid, ang anumang mansa sa ating pagkatao, lilinisin ng Panginoon. Anumang mga kulubot sa ating pagkatao, lilinisin po ng Panginoon. I-purify na tayo. Yan ang hangad po ng Panginoon. Yan ang layunin ng Panginoon para po tayo karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Nahanda po tayo na i-purify ng Panginoon. Dahil, sinabi sa mga nakasulatan sa 2 Timothy chapter 2 verse 24, if any man sports himself, must be a vessel of honor and sanctified to be used to the Most High. Ibig sabihin, magiging dalisay tayo, nilinisin tayo ng pagkaisang sisiblan. Hindi po dumi na sisiblan, kundi malinis na sisiblan. At sinusubok po tayo ng ating pagkatao.
pong pagsubok sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit huwag tayo susuko. Huwag tayong huminto. Magpatuloy lang. Magtitiis lang. Magtsatsaga lang. Dahil ang nagtitiis, ang nagtsatsaga ay may gantimpala sa Panginoon. Inupurin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! So, hangad po ng Panginoon na makapagpatuloy po tayo sa Panginoon na wala pong pagreklamo po sa Panginoon. Magpapadali sa ito tayo sa Panginoon. To be refined and to be purified. Sinabi po sa Malakias chapter 4 verse 2 at chapter 4 verse 6. Ang sabi po, but unto you that fear my name, ang mga natatakot sa aking pangalan, ano sabi ng Panginoon? Sa mga natatakot sa kanyang pangalan, ano sabi kanyang mga salita? Shall the Son of Righteousness arise with healings in His wings? Puri natin ang Panginoon. Ang sekreto pala ng hallelujah ng miracle healing ng Panginoon ay mayroon po tayong takot po sa Diyos at sa ating mga bagwis ay gagaling po tayo. Amen po natin Panginoon. Gagaling po tayo. At ang sabi niya, ye shall go forth and grow up as a calves of the stone. Kung ikaw ay pilay, lulukso ka kagaya ng guyang sa kanyang nilalagyan. Kaya may awit na lulukso, sumayaw sa Panginoon. Kapag lulukso ka, sumayaw ka sa Panginoon. Palakasin ka ng Panginoon. Hallelujah! Go and rise and worship God. Amen? Kaya nga sabi sa verse 6, ye shall turn the heart of the father to the children. So, ang mga magulang na walang pagmalasakit sa kanilang anak, dapat mayroon kang pagmalasakit. Mayroon kang pagmamahal sa iyong mga anak. Kasi mayroon mga magulang na walang pagmamahal sa kanilang anak, iniiwanan lang. At sinabi rin, mga anak, the heart of the children to the fathers. Vice versa, ibig sabihin. Minahal ka ng magulang mo. Mahalin mo rin ang magulang mo. Pray mo rin Panginoon. Hallelujah. Yan po ang utos po ng ating Panginoon. Kung hindi natin ginawa, ano yan? Lest I come and smite the earth with a curse. Kapag hindi mo ginawa, hindi ka magbalik loob. Ang puso mo sa iyong mga anak, gano'n ang mga anak, sa kanyang magulang, darating ang Kristi at Sabi. Minahal ba natin ating mga anak? Minahal ba natin ating magulang? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan ang gusto po ng Panginoon. Sa pagdating niya ay nakikita ang pagmamahal natin. Mahal mo ang Diyos, pagkatapos galing ka sa iyong mga anak. Mahal mo ang Diyos, galing ka sa magulang mo. Sinungaling ka. Yun po. So, kaya sinasabi sa mga kasulatan sa Matthew 15 verse 4, ang hindi gumalang sa kanyang magulang ay mamatay. Alam niyo po, mayroon po may mga anak na nagiging masama dahil they are controlled by Satan. May mga magulang naging masama dahil controlled by Satan. So, kailangan ang bawat isang magulang na anak, kailangan siya ma-purify ng Panginoon. Kailangan siya ma-refine ng Panginoon. Kailangan niya ang tulong ng Panginoon kung siya'y lalapit sa Panginoon. Hallelujah! Kailangan lalapit tayo sa Panginoon. Buhay natin ang Panginoon. Huwag tayo magsawa na lalapit sa Kanya.
kapag may tayo nagsawa, magsasawa rin ang Panginoon sa atin. So, sinabi po sa Mateo, chapter 3, verse 10, 11, and 12. Pansinin natin ang salita niya. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Ang palakol daw ay nakalagay na sa ugat ng puno. Ibig sabihin, malapit ng putulin. Kung saan pa, malaki sinso, lalagarin. Ang sabi yan, therefore, every tree which bringeth not forth good fruit is shown down and cast into the fire. Sa mga katuwid, dadalisayan ng Panginoon, kailangan ay lilinisin niya. Para po maging ma-fruitful po tayo. So, ang layunin po ng Panginoon, mga kapatid, itong taong 2025, magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Hello? Magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Lord, I want to purify. Hallelujah. And I want to be fruitful po, Panginoon. Puri natin, Panginoon. Gusto ko malilinis ako, Panginoon, dalisay at maging tabungay sa iyo, Panginoon. Dahil kapag hindi, nakaamba ang palakol na puputol na sa kahoy. Nakahanda ng sinso. Yung sinso yung matagalagari. Ibig sabihin na putol. Anong putol yan? Yung karit ni Mr. Kamatayan. So, maraming namatay noong nakaraang lang pandemic. Ngayon, nagabanta naman ngayon na mayroong pandemic. Nawa, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Kung ano man nangyayari sa mundong ito, God will protect His people. God will protect His servant. God will protect His church. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Iingatan po tayo ng ating Panginoon. Ayon sa balita, marami na pong namatay sa China dahil po sa kanibagong pinalabas nila ng mga mas matindi na daw sa COVID-19. So, ibig sabihin kahula sa dalang kasulatan na nakahula sa Matthew chapter 24 verse 8 na yan po ang mga Matthew chapter 24 verse 8 sabi niya, all these are the beginning of the sorrow. Ang mga bistig simula pa lang na kalungkutan. So, nagkahulugan, ang mundo ay puno po ng kalungkutan. At magkaroon lamang tayo ng kasiyahan, mga kapatid, kung tayo ay nakakabit sa Panginoon. Kung tayo pamahubog sa Panginoon, i-record natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano sabi rito? I indeed baptize you with water and to repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Distinguish talaga rito na kailangan matanggap natin ang Holy Ghost, not only Holy Ghost, and with fire. Puri natin ang Panginoon. Dahil ang fire ng Panginoon siyang magdadalisay po sa atin. Ang fire ng Panginoon siyang mag-refine sa ating pagkatao. So, ang sabi dyan, verse 12, whose man is in his hand, ang pampaypay na sa kanyang kamay, and he will thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner, and he will burn up the chaff with and quenchable fire. Nangahulugan, ang
trigo, ilagay sa bangan. Iba ilagay sa kamalit. Ilagay sa budiga. Ngunit ang mga ipa ay ang gawin, susunugin. Nawa, mga manamiyang mahal, ang kapatid. Ang iyong pananampalataya ay hindi ipa. Kinakailangan ay butil. Inimpapurin natin ang Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, kung mayroon kang pananampalataya kasing laki ng butil ng mustasa, mapaalis mo ang bundok nito doon sa dagat. Sa Diyos ay wala kaming posible. Hallelujah! Kaya ano ba ang mga hinihiling natin sa Panginoon? Kinakailangan natin ang pananampalataya na hindi po matinag sa mga pagsubok. Si Job ay sinubok ang kanyang pananampalataya ni Satanas. Inalis ang kanyang property, inalis ang kanyang kabuhayan, pati ang kanyang asawa, iniwan siya. At siya nag-iisa. At hindi lamang yan. Nagkaroon siya ng karamdaman na pinagdidirian siya ng kanyang mga kaibigan at kanyang pamilya. Matindi po ang pagsubok nangyari kayo. Pero, yan ang paraan na dodolisayin ng mga Panginoon. Hallelujah, praise God. Dinadalisay kanya pananampalataya na kumalakasan niya ang mga pagsubok sa kanyang buhay na nirefine siya, dinadalisay. Ibabalik ng Panginoon, hindi lamang ang nabalik ang nakaraan sa kanyang buhay, kundi dinubli pa ng Panginoon ang kanyang kabuhayan. Purihin natin ng Panginoon. The double blessing na, yes, dinubli ang pagpapala. Ayon po sa Book chapter 42. So, pag ang ating pananampalataya ay naging ipa, yan ay militar. So kapag ikaw, ako ay hindi ka nanatili sa presensya ng Panginoon, para kang ipa na susunugin. Kinakailangan manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. And 2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 15 and 16. Ang sabi rito, now thanks be to God, kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos, which always cause us to triumph in Christ. So magkaroon tayo ng tagumpay kay Kristo at kailangan tayo magpasalamat sa Kanya. And make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. So mahayag ang halimuyak natin sa kaunawaan sa bawat lugar, sa bawat dako. So ang kaunawaan natin ay matagpuan ko. Praise God sa pagpasalamat natin sa Panginoon sa atin pong paglapit ko sa Kanya. Sa verse 15, ang sabi niya, for we are unto God a sweet savor of Christ. Tayo ay sa Diyos isang matamis na halimuya kay Kristo. And then that are saved. Ang mga ililigtas ng Panginoon sa kasama sa ililigtas ng Panginoon ay matamis na haleluya. Ngunit sa mga hindi ililigtas ng Panginoon, ang mapapahamak ang sabi diyan, and then that are the perished. Nasa kanila ang mapapahamak. Kaya nga sinabi sa verse 16, to the one are the savor of death unto death, and to the other the savor of life unto life, who is sufficient for these things. Siya ay sufficient sa lahat ng mga bagay nito. Sa mga tuwid, kung ang buhay mo ay hindi matamis sa Panginoon, ang dulo doon ay kamatayan. Ngunit,
kung ang buhay mo matamis sa Panginoon, ay supisyente ka sa mga bagay na ipagkaloob ng Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay supisyente, hindi mo natin malimitahan ang Panginoon sa ating buhay. God is able to sustain us and to provide us. And as 2 Corinthians chapter 3 verse 18, he said, but we all, with our open face, beholding us in a glass, the glory of the Lord. So, ang ating pagkatao ay hantad, nakikita kagaya ng isang kristal o glass upang luwalhatiin ang Panginoon, that the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Nangahulugan, mababago lamang tayo kung ang Espiritu ng Panginoon, ang apoy ng Panginoon, at magiging wangis ko tayo ng ating Panginoon in the image from the glory to glory. So ngayon, ay hindi pa ma-refine ka unti-unti, ma-refine ka, hubugin ka ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. From glory to glory, i-refine ang ating pagkatao. Huwag kang isawa. Huwag kang susuko sa paglapit natin sa Panginoon. Sa anumang mga problema, huwag kang susukuin. Ibapuhin natin ang Panginoon. From glory to glory. Hallelujah. Ang sabi ko niya, kasi kung Corinthians 4 verse 16 ayon sa Bawal ng Kasulatan, and verse 17, for which cause we faint not. Dahil diyan, huwag tayong manghimagot, huwag tayong manghihina. But though our outward man perish, huwag tayong manghina kung ang ating pagkataong ito ay tila bagang nanghihina o tila bagang mapapahamak na o tila bagang halos mamatay na. Pero ang sabi diyan, yet the inward man is renewed day by day. Babaguhin tayo ng Panginoon araw-araw. Hallelujah! Babaguhin tayo ng Panginoon araw. Sa mga tuwid, ang lahat po sa atin may pagkakupas. Dahil ang mundo mayroong pagkakupas. Ang bulaklak ay may pagkakupas. Ang mga tao ay pagkakupas. Ngunit kailangan ma-renew araw-araw yan sa pamagitan ng presensya ng Panginoon. Hallelujah! To glory, to glory! Ilintuin natin ang Panginoon. Kailangan natin ma-renew araw-araw. Bagamat ang iyong pagkatao, tila bagang naghihirap ka na. Tila bagang parang mamatay ka na sa mga problema mo. O tila bagang tumatanda ka na. Pero huwag natin katakutan na ang mga bagay na yan. Kailangan lang ma-renew araw-araw. Dahil sabi sa verse 17, for our light affliction, light lang yun, ibig sabihin, hindi na matinding kahirapan na hindi mo kaya. Which is but for a moment. So ang ating mga kahirapan ay hindi naman natin magpakailanman. Ang iyong kabigatian, ang iyong pagdarana sa iyong buhay, hindi natin yan nag-because o nagdarap ka o kaya pagdagapan ka. Hindi. Pansamantala lang yan. It is for a moment. But sabi dyan, work it for as far more exceeding an eternal weight of glory. Gumagawa ng lubhang gumagawa ng walang hanggang bigat ng kaniyang kaluwalhatian. So, ano bang kabigatan mo? Hallelujah, ibigay mo sa ating Panginoon. Ano bang suliranin mo? Hallelujah, ibigay mo sa Panginoon. Hallelujah, kayo na ng awit. He carried the weight upon our shoulder. Hallelujah, ang ating mga bigat kaya pasanin ng ating Panginoon. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Next, ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, that the trial of your faith,
being much more precious than of gold that present. Ang pagsubok ng ating pananampalataya higit sa mamahaling ginto na nawawala, napeperes. So ang ginto, mawawala, napeperes. Matutunaw. But ang sabi diyan, though it be tried with fire, bagamat ay dadaan sa apoy ng mga suliranin ng mga pagsubok, but it be found unto praise, that it be found unto honor and glory at the appearing of Hallelujah, Jesus Christ. Kaya kung ano bang mga problema, ano bang mga pagsubok sa ating buhay, anong gagawin natin, purihin ng Diyos. Hallelujah. Lord, ating ka po, Panginoon. Parangalan ka po, Panginoon. Amen. That be found and honor. Hallelujah. To the glory of God. Praise God. So, ang bawat isa sa atin ay matutong lagi po magpupuri po sa Panginoon. Amen ba? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Kapag hindi tayo marunong magpupuri sa Panginoon, hindi tayo dapat sa kanyang kariyan. Dahil ang hangad ko ng Panginoon sa kanyang mga nilang are willing to worship Him and honor Him. Hallelujah. All the time. Puri na ng Panginoon. Hallelujah. All the time. Hallelujah. Amen. So, ang panguli ko, ito. Praise God. Nandiyan na ba kayo? Ang sabi dyan, sa Revelation of the 3 verse 18 and 19 and 20, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Pinapayuhan kita na bibili ka sa akin ng gintong na nasubok po sa apoy. Ibig sabihin, inuutosan tayo ng Panginoon, bibili ka na ng ginto na dumaan sa apoy. Hello? Yan ang ginto na yung tinutukoy sa kanyang pratay. Praise God. At matanggap mo lang yan kung tatanggapin mo ang Panginoon. Ang sabi dyan, that thou mayest be rich. Sabi naman, para ikaw ay yayaman. Yayaman sa pagpapala ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! And white raiment, dadamitan kita ng puting damit. Hello? Gusto niyo ba magsuot ng damit na puti? O gusto niyo magsuot ng damit na itim? Kasi iligan daw ang itim. Nasa inyo po, hindi na kayo ng suko. Pero ang sabi sa banal na kasulatan ay white raiment. Ang ibig sabihin ng white raiment, anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin ng white raiment ay dinalisay ka ng Panginoon, pinaputi ka ng Panginoon, pinaganda ka ng Panginoon, pinagbuti ka ng Panginoon, pinabanal ka ng ating Panginoon. Muli natin niya, hallelujah! That thou mayest be clothed upang kayo magdamitan, that the shame of thy nakedness do not appear, ang iyong kahubaran na hindi nakikita, and anoint thine eyes with eyes of the dawn may see, punasan ang iyong mata upang makita ka. So, ang hangat po ng Panginoon ay bibili po tayo ng ginto. Sabi sa Kawikaan, chapter 23, verse 23, ang sabi dyan, buy the truth and sell it not. Bilhin mo ang katotohanan at huwag mo binta. Hello? Bilhin mo ang katotohanan at huwag mo ibinta. Ano? Ibig sabihin, ang katotohanan ay mahalaga po sa Panginoon. With knowledge and understanding po sa Panginoon. Hallelujah! Magkaroon ka ng Panginoon at katotohanan. Huwag mo ibinta. Marami pong mga tao sa mundong ito sa darating ng huling kapanahonan nito sa halip na magiging dalisay,
inilibinta ang kanilang pananampalataya kay Satanas. Lo, si Satanas po ay mag-alok po ng kabuhayan pansamantala. Mag-alok ng kabuhayan ng pansamantala. It is prophesied yan in Revelation chapter 13. So, nawa hindi mabinta ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dahil sabi nila, kung mayroon ako dito, kung conveniente ako, libre pa ka, libre hospital, libre lahat. Libre ka naman dadalhin po sa galit ang apoy na galit ng Panginoon sa impyerno, sa dagat-dagat po. Hello? Yan po. Kaya, dadalisain po tayo, huwag tayong malinlang. Kinakailangan ang Panginoon ang ating pong pag-asa. So, di ba sa Revelation chapter 13, verse 16, 17, and 18, na si Satanas ay he forced believing ka to receive the mark of the best. Yung halimaw. But they are able to buy or sell without the mark of the best. Walang tatak ng halimaw, hindi ka pwede makabili at hindi ka pwede makapag-negosyo maliban sa tatak at ang tatak na ay 666. So, ipupurify po tayo ng Panginoon. Sa palagay nyo, ang halimaw ay matagal pa darating. Nandyan na kumikilos na ang halimaw. Kumikilos na ang halimaw at marami po ang hindi nakaalam na sila'y tumanggap ng mga system at tatak ng halimaw. May si Presidente Trump ngayon ay nadeklara na kailangan ay mga hindi citizen doon ay pinaka-uwi. Ay dito naman sa atin, ang mga hindi citizen dito pinaka-uwi sa kanila. Ngayon, nasabi niya na yung mga patato ay alisin yun, huwag na patato. Dahil po, dahil mga mindset na yun. At itong bata na ito, ang system ni Antichrist ay kumikilos na. So may ibang lugar yan sa Belgium, sa ibang lugar ay may tumanggap na ng mga tatak o tato o kaya dito ka sa Pilipinas mayroon na. Pero kailangan madadalisayan natin. Ang tanong mo, kapag tumanggap ka na ng tatak ng Satanas, magligtas ka ba? Kasi hindi mo naman alam yun eh. Ang Diyos nakaalam kung alam mo o hindi alam. Dahil sinasabi sa Revelation chapter 14, verse 9, ang tumanggap sa tatak ng halimaw ay tatanggap ng puot ng Diyos at paparusahan niya na walang katapusan. Hello? Kaya huwag mong tanggapin ang tatak ng halimaw. Kailangan mo tanggapin, hallelujah, ang Espiritu ng Panginoon. At sinasabi niya, as many I have loved, ang maraming mga minamahal ko, sinasaway ko. Amen? Kapag sinasaway ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Amen ba? Ang justing, pinaparusahan niya ang kanyang mga minamahal. Ang zealous therefore, ang repent. So, ang inagubutos mo ng Panginoon, habang may pagkataon ka, mag-uumawag ka, lumapit ka sa Panginoon, at magsisisi ka. Hallelujah, hallelujah. Kung naramdaman mo ang pagsisisi ng iyong mga kasalanan,
nangahulugan, may pag-asa pa. Dahil yan ang utos ng kanyang mga salita. Dahil ang Diyos ay hindi pumunta dito sa mga matuwid, kundi sa mga makasalanan. Hallelujah. Kaya, ang ulit talataan, sabi dito, behold, I stand at the door and knock. Narito ako'y tatayo. Kumakatok ang Panginoon. Kung sino mang nakikinig sa busis niya, ang binubuksan ang pintuan. At ako ay papasok at kasama kakain. Kasama sa Panginoon. Ang ibig sabihin, ang kaligayahan sa Panginoon. Handaan natin ang kaya ng Diyos. Hindi inumin, hindi pagkain, kundi sa banal na Espiritu ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nakalagay ng apoy, ng puso ng apoy, at mayroon pong kalapati, ibig sabihin na symbolize ng Holy Spirit ng Panginoon. Ang apoy ng Panginoon. Dadalisahin po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon po ang mundo, marumi na. Ang climate natin, marumi na rin. Ang hangin ay marumi na rin. Kinakailan i-purify ang hangin. Dahil mayroong mga virus. Para ma-purify, kailangan natin ang Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kailangan ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabihin natin sa Panginoon, purify me, Lord. Hallelujah. Cleanse me, Lord. Hallelujah. Kung ano man pagkakasala ko, Panginoon, pinagsisiyang ko, Panginoon, Lord. Baguhin mo ako, Panginoon, Lord. Hallelujah. Maging dalisay na ako sa iyo, Panginoon. Maging mabungayin ako sa iyo, Panginoon, Lord. Tanggalin mo ang bako-bako. Tanggalin mo ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong paningin po, Panginoon. Hallelujah. Tayo na. At lumapit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang mga salita ng Panginoon ay hindi po lumuluma. Ay lagi pong sasariwa. Sasariwain natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Hallelujah. 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 Tumulog kayo sa Panginoon. Praise God. Dakilang Diyos na pagpala ka na. Dumudulog kami sa iyo po, Panginoon. Hallelujah. Dumudulog po tayo sa iyo. Dalisayin mo mga isa po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dalisayin mo po, Panginoon, mga isa. Maghahari ka po, Panginoon, sa aming buhay po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Linisin mo kami, Panginoon, Lord. O God, huwag mo ipapahiyain ang pangalan sa aming po paglilingkod sa iyo po, Panginoon, Lord. Ikaw ang siyang maluwalhati, Panginoon, Lord. Hallelujah. Glorify your name. Glorify your name. Fill us with the Holy Ghost. Fill us with the Holy Ghost fire po, Panginoon. Let the fire of the Holy Ghost, hallelujah, protection po po, Panginoon, ng bawat isa na hindi po mamatay sa anumang mga pistit, mga salat man, kundi manatiling buhay na maglingkod sa iyo, Panginoon, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Jesus. Haya sa kanya, sa Diyos. Linisin mo kami, Panginoon po. Dalalisayin mo po, Panginoon, na hindi maiwan sa pagbabalik mo po, Panginoon Lord. Kung ano mga pisit, mga salot na natiling buhay sa iyo, God. Ang aming pananampalataya, hindi mamatay, kundi buhay. Haya sa kanya, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon Lord. Help us, O God. Hallelujah. Help us, O God, Lord. Change us so we to be like you, O God. Baguhin mo kami. O God, purify us, O purify everyone, O Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. O God, we are not here to entertain our flesh. But we are here, hallelujah. O God, to glorify your glory, your holiness, O Lord, your presence, O Lord, your
inhabit the praises of your people. Meron ka sa mga pagpupuri ng iyong mga anak po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon Lord. Ingatan mo kami sa mga nagbabanta ng pandemya, Panginoon, virus Lord po, Panginoon. Naniniwala kami po, Panginoon, naliligtas mo ang iyong mga anak sa kamatayan, sa mga virus man na lumalaganap at marami po namatay sa China daw po, Panginoon, ngunit ang iyong banal na presensya ang maproteksyon yung mga anak po, Panginoon Lord. Kung ang bahay mong Israel, piniksinan mo, Panginoon, iningatan mo, ang angel of death ay lumagpas sa kanilang tahanan dahil mayroong blood of sacrifice. Mayroong blood of sacrifice. Ngayon ang blood niyo po, nag-sacrifice sa bawat isa. Sumampalataya kami, Panginoon, by your blood, Panginoon. We are forgiven, Panginoon, by your blood. We are cleansed po, Panginoon, by your blood. We are forgiven po, Panginoon. Pinatawad mo kami, Panginoon, Lord. Hallelujah. Kung ano mga karumihan namin, ano mga kasalanan namin sa iyong paningin po, Panginoon, linisin mo kami po, Panginoon, Lord. O gadalisayin mo po, Panginoon, Lord, ang bawat isa. Hallelujah. Kung makatipisura ng pagkatao, Panginoon, gadalisayin mo. Maging kalugod-lugod sa iyo po, Panginoon. Upang makapadala kami ng mga kaluluwa na magbagong buhay, na maglingkod sa iyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Huwag maglingkod kay Satanas. Ikaw lamang paglingkod namin ng mga hallelujah. Hallelujah! 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 Lord, hallelujah! Hallelujah! Tulungan mo kami, Panginoon, Lord, na mapaglingkod totoo sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na huwag po, Panginoon, susuko sa mga pagsubok po, Panginoon, Lord. Hallelujah! 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 Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Huwag mo mamamatay ang iyong mga anak mo, Panginoon, Lord. Marami pong namatay po, Panginoon, mga mahal sa pabuhay. Ngunit po, Panginoon, I pray, Apan di, O God, proteksyonan mo pitong nanatiling buhay na maglingkod sa iyo na hindi pumupupas. Ang maglingkod sa iyo na hindi po, Panginoon, Lord. Hallelujah, pumupupas po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, kaming pag-asa po, Panginoon, Lord. Pag-asa ka namin po, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Bless your people, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, purihin natin